Pero hindi nag-iisa si Cristel. Dahil may iba pang lumutang na biktima din daw ng teknik ng manghihilot. Nag-message sa akin yung kasama ko, pre, andun si Anthony Cram sa palabas na resibo. Taong 2025, nang unang lumapit si Ramon, hindi niya tunay na pangalan kay Anthony. Daing niya ang matinding pananakit ng kanyang kanang binti. Naengganyo raw kasi siya nang makita mga video ng manghihilot online. Nag-search, pag-browse ko, nakita ko po yung page ni Anthony Cram. Tapos, may napanood ako dun sa video na same kami nung kaso nung lalaki. Tapos, naging okay. Nakalakad naman. Kaya parang naengganyo po ako. Tapos, ginuhitan niya po yung likod ko ng pentel pen na dala-dala niya. Yanikisan niya yung part na tatapakan. Nagulat ako, kala ko kung paano gagawin niya. Yung pala tapak. Tapak yung way nila ng paghilot. Eh, no choice na din naman, nakasalang na po ako dun. Sa sobrang desperado ko po na makalakad, na maging maayos ako ulit. Ginoko po. Naku, mukhang may nauna ng napagsampulan ng sinasabing bagong teknik ng manghihilot. Nung December 3, bumalik kami doon kasi nga sabi baka doon sa way na yun makakalakad na ako. Nung pagdating niya, may binanggit siya kagad. Yun nga daw po yung bagong teknik. Napanaginipan niya raw si Papa God. May bago daw siyang teknik na sa amin i-a-apply. Kami ang unang-unang niyang a-applyan. Ang nangyari naman po nun, 5 ulit. 5 rounds niya po ako inapakan. Pagkatapos ng second session, hindi na raw makalakad at makatayo si Ramon. January 12, 2026, nagdesisyon si Ramon na mapatingin na sa ospital. Pag-check up sa akin, sabi po sa akin ng doktor doon, need mo na operahan kasi hindi ka na makagalaw. Ano yung sabi sa akin? Nung time na yun, sabi ko sa kanya, etong March na 12, sabi ko sa kanya, wala po ba kayong gagawing aksyon? Dagdag pa ni Ramon, nag-message siya kay Anthony Cram para ipaalam ang kanyang sitwasyon. Pero nang sumagot sa kanya ang nagpakilalang empleyado ng manghihilot, Nag-text ako sa kanya na baka pwedeng tulungan niya po ako. Tapos sagot niya, ano po yun sir? Need ko po kasi ng pampa-opera, medyo po malaki yung kailangan ko. Kayo ang dahilan ko bakit ako hindi makalakad. Parang tinakot niya pa po ako dito eh. Sabi niya, alam niyo po ba, pag na-operahan kayo, walang kasiguraduhin na makakalakad kayo ulit. sinisigil ni Ramon ang manghihilot ng danyos sa mga ginastos niya sa ospital at minsalang natamo. Dahil sa kondisyon, hindi na siya nakapagtatrabaho at hindi pa rin siya makalakad. Naiyak na lang ako. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko may anak ako. Sabi ko gusto ko na sumuko. Sabi ko hindi ko pwedeng sabi ko hindi na ako babalik. Hindi na pa ako babalik dun kasi sabi ko wala, hindi talaga kaya. Para makuha ang kanyang panig sa reklamo ni Ramon, muling sinadya ng resibo si Anthony. Magtatanong po sana kami kung pwede po ba namin makausap si Sir Anthony Cram po. May mga bagong nagre-reklamo po kasi. Pero ayon sa kapatid na manghihilot na humarap sa amin, hindi na raw haharap si Cram sa aming programa. Si Ramon naman, desididong sampakan ng reklamo ang manghihilot. Naniniwala raw kasi siya na lumala ang kanyang kalagayan matapos ang 2 session sa kanya. Gusto ko po sana siya masampa ng kaso. Sagutin niya yung pagpapagamot ko, tsaka yung danyos po talaga. Kasi ang tagal na po, mula November hanggang ngayon po, wala akong income eh. Wala akong nakukuha na ng income para matustusan. May anak din po ako. Inilapit ng resibo sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC ang problema ni Ramon. Ayon sa PITAC, tulad ng sitwasyon ni Cristel na kanila nang inilapit sa Department of Justice at NBI, tutulungan daw nila si Ramon sa abot na kanilang makakaya nang masimula na ang pagsasampa ng reklamo laban sa manghihilot. More than that, palaging ang bottom line ay yung safety. Whether ikaw ay nasaan mang larangan ng panggagamot, whether ito ay traditional or ito ay modern or western medicine or allopathic medicine, first do no harm. Principle yan sa medisina di ba? Huwag mong sasaktan yung kliyente mo or yung pasyente mo. Para sa akin, yung mga ganon, dapat maging mapanuri din ang ating publiko at yung mismong manggagamot, dapat alam din niya kung saan ang hangganan niya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.